para pangalagaan at tugtungan pa ang ating buhay. Ayaw natin ng kamatayan. Takot tayong pinag-uusapan ang kamatayan. Iniisip natin ang usapan. Ayaw natin yan. Kahit alam natin na yan din naman ang ating kahantungan. At ang dahilan ay sapagkat ang tao ay nilikha para nabuhay talaga. We are created to live and not to die. Yan ang sinasabi sa ating unang pagbasa. Na minarapat ko ng Diyos na likhain tayo upang tayo ay mabuhay at upang maging larawan niyang buhay. That is God's original plan for us. Not death, but life. Kaya nga, natural lamang na maghangat tayong mabuhay at huwag nating naising mamatay. Sapagkat sa puso natin, buhay at hindi kamatayan ang kaniyang itinanim. Consequently, sa ating first reading, dito sinasabi na ang Diablo daw ang nagpasok ng kamatayan sa mundo. At yan na nga ang kahihinatnan ng mga nagpapasailalim sa kaniyang kapangyarihan. Hence, malinaw dito na ang demonyo at hindi ang Diyos ang nagpasok ng kamatayan. Pero nabiktima nga po tayo sapagkat ang unang tao ay nakagawa ng kasalanan and therefore nagpailalim sa kaniyang kapangyarihan. Kaya nga ang ginawa ng Diyos na si Kristo, siya'y nagsapawang tao at namuhay bilang tao sa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos at hindi ng Diablo upang itama niya ang pagkakamali ng tao at sa gayoy mailigtas niya tayo. Tama, siya rin ay namatay sapagkat inako nga niya ang ating kasalanan. But remember, siya ay muling nabuhay upang taluning lubusan ang pinakakapangyarihan ng kasalanan, walang iba kundi ang kamatayan. With this, hindi na natin dapat pang katakutan pa ang kamatayan sapagkat ito ay kanya nang napagtagumpayan. Narinig natin kung papaanong inismol ni Kristo ang kamatayan sa ating narinig sa Ebanghelyo. Ano ang sabi niya patungkol sa namatay na babae na anak ni Jairo? Hindi siya patay, siya'y natutulog lang. Ganyan kasimple para kay Kristo ang kamatayan. Para sa Kanya, ito ay isang simpleng pagtulog lamang na sa tulong niya ay kayang-kaya nating mapagdangunan. Amen? Madalas nating marinig o sabihin sa mga sitwasyon na parang wala ng pag-asa, ipagpasa Diyos mo na lang. Wala na tayong magagawa. Ipagpasa Diyos mo na lang. You know, I believe this simple statement is both true and false. True, sapagkat totoo na may hangganan ang magagawa ng tao. Gaano man kadali ito, tulad na lamang ng mga manggagamot na tumingin sa babaeng dinudugo. Gaano man siya ka-impluwensya, tulad na lamang ni Jairo na isang tagapamahala. May hangganan ang ating magagawa sapagkat tao tayo. Pero, hindi ang Diyos. Ibahin natin ang Diyos. Kaya nga, yung pahayag na ipagpasa Diyos na lang. For me, it's quite false. Sapagkat hindi natin dapat nilalang ang magagawa ng Diyos. Kaya hindi natin dapat sinasabi yan na parang nanghihina tayo sapagkat wala na tayong nakikitang pag-asa. May magagawa ang Diyos sapagkat siya'y makapangyarihan. Ang hindi natin kayang gawin, kaya niyang gawin para sa atin. Kung magtitiwala lamang tayo sa Kanya. Totoo manghihina tayo kung pangunahan tayo ng pagdududa. Pero kapatid, ibang lakas ng loob ang mararamdaman mo kung sa kabila ng iyong pagdududa ay mas lalo ka pang pagtitiwala sa Kanya. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. I believe, mga kapatid, kung minsan, inilalagay din tayo ng Diyos sa mga mahirap na sitwasyon upang
upang mas maramdaman natin na siya lamang ang dapat at tangi nating dapat na maging superhero ngayon. Kaya kapatid, ano man ang problema mo ngayon, gaano man kabigat yan, gaano man kasalimuot yan, I don't want to say congratulations. Pero sasabihin ko sa'yo, ikaw ngayon ay nasa magandang sitwasyon upang mas maramdaman mo sa iyong buhay ang kapangyarihan at pagmamahal ng Panginoon. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. All we need is faith. Kaya nga ang sabi ni Kristo kay Jairo, huwag kang mag-alala, magtiwala ka lang. The faith, the basic raw material for God to do great things for us. Yes, He can create something out of nothing, but we must believe in Him. Kaya nga po tama yung kinakanta natin dito sa Divine na alam kong may magagawa ang Diyos. Mamaya kakantahin natin yan. Maganda yung lyrics na mayroong magandang mangyayari sa'yo. Continue. Kung lalapit ka kay Jesus, mayroong magandang mangyayari sa'yo. Kung lalapit ka kay Jesus. May magandang nangyari doon sa babaeng dinudugo dahil lumapit siya kay Jesus. May magandang nangyari doon sa anak ni Jairo dahil lumapit siya kay Jesus. But then notice how they approach Jesus. Yung babae, humawak doon sa laylayan ng kasuotan ni Jesus, doon sa pinakamababang parte ng kanyang kasuotan. Yung lalayak si Jairo, nag-atira pa sa kanyang paanan. Ibig sabihin lamang, malinaw, na lumapit sila kay Jesus nang may katakong pabaan. Dahil parang sa kanila, wala nang iba, kundi si Jesus lamang ang tanging makatutulong sa kanila. Brothers and sisters, remember this. While it is good to believe na may magagawa ang Diyos, I think it is better to believe na wala tayong maaasahan o dapat agsahan kundi ang Diyos lang. Hindi ko naman po sinasabi na wag na tayong magsumikap o humingi ng tulong. Ang sinasabi ko, ilagay natin ang ating 100% na tiwala sa ating Panginoon. Hindi ko alam kung napansin niyo, pero implicitly sinabi sa ating Ebanghelyo na maraming nakahawak kay Jesus. Maraming nakadampik sa Kanya. Maaaring sa braso niya, sa likod niya, sa kamay niya, maraming nakadampik sa Kanya. Sapagkat nagsisigsigan niya eh. Pero hindi niyo pa naitanong kung bakit tanging yung hawak lamang ng babaeng iyon na dinudugo ang nakapagpalabas ng kapangyarihan mula kay Kristo. Simple lang ang sagot. Sapagkat yung hawak ng babaeng iyon ang siyang may pinakapananampalataya, may pinakapangangailangan ng mga sandaling niya. Kaya ramdam na ramdam siya ng ating Panginoon. Mga kapatid, tandaan po natin, hindi man higang Diyos, ramdam niya ang ating problema. Kaya lang ang tanong, ramdam din kaya niya na buo ang ating pagtiwala sa Kanya. Ito sana ang ating hilingin biyaya ngayon sa pananamit at ito'y iibigin because God is good all the time. All the time, palakpakan natin ang ating Panginoon. Magsitayo sa Ipahayag po natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya Diyos ang makapangyarihan sa lahat.